Ang manager ng Buliso Integrated Farm. Bulyo Integrated Farm dito sa Caliso, Balete, Aklan. Balete, Aklan. So, magandang araw sa inyo. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Edilyn P. Bolyo ng Bolyo Hillside Integrated Farm, Sitio Cabcaban, Caliso, Balete, Aklan. Pinapalikuran natin isang fish pond kung saan may mga alaga silang tilapia. So, isa lamang ito sa mga pina-farm nila dito. So, ano po ba yung meron dito sa inyong farm? Okay. Yung Bolyo Hillside Integrated Farm, nag-start kami na develop 2011. Binili namin yung lupa. And then, 2013, nag-start ng develop na. Nagkaroon kami ng function hall. Meron kaming dormitory. Yun yung pinakauna namin na ginawa. Then, 2018, accredit ng ATI bilang learning site for agriculture hanggang ngayon. And then yung yung farm namin, meron kaming tilapia na kung saan yung mga visitor namin is nag-fishing at saka yung kinikilo nila tapos dinadala nila yung iba kung dito kumakain, hinihihaw nila. Then ang farm namin, meron din kaming tanim ng mga dragon fruit, passion fruit, guyabano, and calamansi. Yan yung pinaprocess namin, ginagawa namin fruit juices. Para hindi kami maubusan ng mga fruit juices, ginagawa namin is meron kaming freezer na doon nilalagay yung mga yung mga puree para at least yung customer pag naghahanap o bumibili sila, hindi kami pupubusin ng stock. Okay, so kumpleto pala yung nyo rito, kumpleto yung mga hanggang sa mga kagamitan, mga tanim, mga pasilidad. So, gaano kalaki po itong inyong farm? Yung farm namin is 6.6 hectares. So, 6.6 hectares. So, pero parang hilipas kasi yung farm namin hillside. Medyo malaki, po. So, hindi pa kayo nahihirapan na i-manage? So, bago pa lang siya nagsimula, hindi pa mahirap pagsimula ng isang farm katulad yun sapagkat marami ngayon yung gustong makapagtayo ng farm? Sa totoo lang, sa farming is mahirap talaga kasi yung una namin in-invest dito is yung cow, baka, okay. And then sinabay namin yung goat. Pero yung sa lugar pala, kailangan is alam mo kung anong dapat na nakasuot na animal. Kasi yung baka kasi namin is hili, so pag namin ay nahuhulog, maraming nababalian, kaya hindi na namin pinatuloy yun, bininta na namin lahat. Yung goat naman, lahat ng mga tanim namin kinakain, walang kahit damo ubos. So sabi namin, huwag na lang kami magpatuloy sa goat. So ito na lang yung inisip namin. So integrated na lang, nagtatanim kami ng prutas, ng mga gulay at mga saging, kapaya. Yan lang, mga dragon fruit. At saka ngayon may mushroom din kami. Okay. So, pasensya na po kayo, medyo naririnig natin yung tunog ng chainsaw doon sa kabilang lupain. Pero balik po tayo dito sa inyong farm po. So, meron kayong mga isireserve sa mga bisita na mga fruit juice, tama po ba? No po. Guyabano juice, like passion fruit juice. So, paano nyo po naisipan na ganito yung gawin na isiserve sa mga bumibisita dito sa inyong farm? Ginawa po namin yung fruit juices kasi marami dito kaming hindi niisip namin pag hindi mabinta yung fruits namin, ano yung gagawin namin. So yan yung ginagawa namin, pinaprocess na lang namin para ma-serve sa kanila nutritious pa sa mga bisita at binabalikan talaga nila ang juice namin dito. And then meron din kayong mushroom production? Meron din po kaming mushroom production na siniserve namin sa visitor namin. Ginagawa namin mushroom lumpia, mushroom achara, empanada, mushroom bola-bola. Mayroon din akong mushroom powder at saka meron din kami mga dito chili na tanim. Yan yung mga ingredients na ginagawa namin dito sa farm namin. Ano yung gusto ninyong ibahagi sa mga gustong magsimula ng farm? Lalo na ngayon, panahon ng pandemic. Maraming gustong umuwi ng probinsya, lalo na nasa Metro Manila, gusto mag-farm. Ano ba yung sikreto
para makapagtayo ka ng isang farm na katulad nito? Sa pagpa-farming, hindi mahalaga yung malaki yung lupa mo o maliit man. Kasi kahit kahit ilang square meter lang, pwede ka makatanim ng mga gulay. Di ba may mga urban gardening din tayo sa ngayon. Pero sa agriculture, sa farming, kailangan po ang sipag at tiyaga. Kailangan talaga masipag ka at matyaga ka sa pagtatanim kasi at saka inaaral mo kung ano ang dapat mong gawin para makaproduce ka ng marami. Hindi lang po yung basta lang tinatanim at saka sabihin mo may bunga na marami, may na-expect ang maraming bunga. Yun, kailangan talaga inaaral at inaalagaan ng mabuti. So maraming salamat. So sana merong natutunan, nakuhang idea yung ating mga manunood sa ating channel na dito at doon po sa amin. At mamaya po ipapasyal tayo ni Ma'am para tingnan natin ano-ano meron dito sa farm nito. Mukhang excited ako ngayon pa lang doon sa mga sinabi niya. So tara, mamaya po pasyal po namin. Pasyal niyo kami. And then gusto rin namin matikman yung iba't ibang uri ng juice na meron kayo. Okay po ba yun? Okay po, sir. Okay. Ngayon, yung mga juices nila na ginawa nila mula sa mga prutas na nandito sa kanilang farm. So, eto, ano po ito? Bignay. Anong bignay? Bignay. Yung maliit na doon sa tawag mo? Yung maliit na parang grapes, parang type siya ng grapes. Okay. So, bignay. Basta bignay dito sa Aklan. Oh, bignay sa Aklan. Sa amin kaya, bignay dito. Sa amin siguro ismulnay. Mga ganyan. Anyway, and ito naman, ano ito? Yung passion fruit. Ito yung passion fruit nila. Mamaya, pakita ko sa inyo yung yung bunga ng passion fruit. Pwede ko ba inumin? Oo, sure. May walang bayad. Si Sir Ali ang magbabayad. Siya ang magbabayad, yung ating yung ating kaibigan na si Ali, yung ating cameraman. Oh. Diba? Parang may kalamansi. Tama ba? Mara siya kalamansi juice? Kasi maasim yan. Okay. So, hindi ko alam kung anong bignay. Pero, malapit sa lasa ng kalamansi juice. Medyo soft, masarap lunukin. Tapos may amoy. Medyo maasim-asim. Mabango-bango. Mabango. Passion talaga. So, passion fruit. So, kayo lang po ba yung gumagawa nito rito? Yes, sir. Okay. Ito po ba mabibili sa market? O dito kayo lang nagsiserve ng ganito? Dito lang sa amin, pero nag-deliver din po kami sa Kalibo sa may Aqua Fresh. At saka sa mga restaurant may sa Altabas, kumukuha lang sila dito. Okay, may ano po ba ito? May chemical o natural siya? Natural lang po. It's natural. Mukhang wala kang iba nalalasahan. Sugar lang at saka fruits at water ang ang ingredient. Maraming saging. Okay. So ang sarap po ng kanilang juice na yung passion fruit. Passion fruit, and then itong bignay, hindi ko pa masyadong kilala yung prutas ng bignay, pero let's see, titingnan natin kung may makita tayo na bignay. Pero yung passion fruit yung dinaanan natin doon na na pang shade sa kanya. Medyo parang vine, tapos may bunga siya na na bilog. Kulay dilaw yung hinog. So, ito yung dragon fruit. Okay. So, bignay, passion fruit, at ito yung dragon. Naku, ano kayang lasa nito?
ilagyan namin ng kalamansi kasi para may lasa. Magkano ang isa nito? 25 pesos. 25, 50, 75. So, 75 yung babayaran mo. Wow. Pwede bang dali ko lahat to? Parang, kung ito, medyo lasa siyang kalamansi, maasim-asim. Ito naman, medyo masarap yung lasa niya. Madali siyang inumin. Ito, mas lalo na. Mas, para siyang lasang strawberry. Tapos, manamis-namis na medyo may asim lang ng konti. Kasi ginagyan namin ng kalamansi. Okay, dahil meron siyang kalamansi. Kasi yung dragon fruit is walang lasa talaga. Ayan. So, kaya pala. Secret is kalamansi. Kayo may lasa na ang dragon fruit. Baka yung chan ko. Hala. Ang daming liquid. Pero dadaling ko na to para mamaya. Kailangan natin ngayon sa panahon na ngayong summer. Mas kailangan natin ng maraming liquids. And then, kung liquids lang ay pag-uusapan, dapat iinimin natin juice natural. Katulad po nito. Vitamin C. And vitamin C. Ayan. So, iingin namin ito. Oo, sa'yo lahat yan. So, meron ka, kung makakapagbayad ako nito mga to. So, available po siya dito sa kanilang farm. Kung gusto nyo matikman, hindi po kayo magsisisi sa lasa dahil magugustuhan nyo. Masarap po siya. Kumpara doon sa mga nabibiling instant juice na medyo matapang yung lasa, nangangagat ng dila ba. Ito kahit dragon fruit, di nangangagat masarap inumin. Hindi mo bubuga ng apoy. Hindi mo bubuga ng apoy. Hindi nagbubuga ng apoy. Okay. Mushroom production area nila. So, Bulyo Hillside Integrated Farm. So, pasukin natin yung kanilang mushroom production, mushroom room. Ano? Mushroom production namin. Pag ganito na, pwede na po yan i-harvest. Kukunin lang po dito sa ilalim. Yan. Yan. Tapos ito pa yung mga stem heads. Mga 3 days, maggaganito din siya. Mga maliliit. So, nakapag-ani na kayo ngayon? Oo. So, kailan ulit kayo mag-aani? Every 3 days. Okay, so every 3 days, nag-harvest sila. May lumalabas dito na mushroom. Ano ba? Ano po tawag sa mga ito? Protein bag. Protein bag. Tama ba? Oo, protein bag. So, paano? Binibili nyo ba ito o kayo mismo yung gumagawa? Kami po ang gumagawa nito. Bumibili lang ako ng soda sa morning furniture. Then, binibili namin ng 10 pesos per sack. Tapos, bumibili ako ng plastic na ganito. Ipe-ferment namin for 18 to 21 days. Dinalagyan ng lime, agricultural lime, sugar, and then upa. Okay. And then, i-ferment namin ng 18 to 21 days. And then, pagka 18 to 21 days, ilalagay ko dito sa plastic. And then, i-system po ng 6 to 8 hours. Okay. And then, lagyan ng spoon. And then, after naman lagyan ng spoon, i-ano mo na dito, napuputo mo. Okay. So, ito yung white na oyster mushroom, white color. At ito yun naman yung gray. okay. Meron din naman kasi ibang klase ang kulay ng oyster mushroom. Pink at saka yellow. Pwede ba siyang i-dry? Oo. Pwede ba i-dry? Gamitin mo to ng dehydrator, i-dry. Gawin mong powder. I see. Ayan yung isisuning mo sa food mo. Pwede Instead sa of pansit siya sa pansit. Oo, sa pansit. Kahit saan lang. Kahit saan pwede siyang ilahok na kulang. Oo. Pero ginagawa ba yung sweets? Sweet nuts. I don't know kung anong klaseng sweets o sa ulam lang talaga mga... Oo. Ay, hindi. Candy. Hindi Pwede. candy. Yema. Okay. Gawin mong yema, gawin mong polvoron. The best po to na I see. na mushroom. Okay. Mushroom yema.